May gusto kang itanong, Oo. Atong? Pero bukod sa positibong impluensya, Baikon, syempre, lahat naman ng bagay merong positibo at merong negatibo. May tanong ko Tama lang yung ka ating dyan. mga kaibigan dyan sa Iligan. Ano naman ang isang negatibong epekto sa kanila ng internet? Okay. Negative daw. Kung mayroon mang positibo, yung negative effects ng sa taas. Okay, may microphone ba tayo dyan? Ayun, mayroon si Kuya. Yes, sa banda doon. Yung pangalan mo, Kuya? Ako po si Habib Simban. Habib, yes. Anong, yung negative, Kuya? Sa tingin ko po, ang isa po sa mga negatibong epekto ng teknolohiya sa ngayon ay nababiolate ng teknolohiyang ito ang dignidad ng isang tao. Katulad Okay. sa pamamagitan na lamang ng mga skandal. Marami na nagkalat ng mga skandal na hindi bawal o bawal sa mga kabataan ngayon. Tama ka dyan, Habib. Tama Tama. ka dyan. Oo. Atom, narinig mo yon. Oo Ngayon, nga sa eh. Maynila, baka mayroon namang gustong sumagot doon sa negatibong epekto. Meron ba ng dito? ating Gusto internet. sumagot? Isang negatibo. Okay. Ito na, kasama natin. Pakilala ka muna. Pangalan, tsaka eskwelahan. Ako po si Angelica Irorita ng Doña Chidona Alonso High School! Yes! Okay. Ano ang isang negatibong epekto naman ng internet para sa'yo o ng teknolohiya? Bukod po sa pagkakaroon ng skandal, nakaubos din po ang oras ng pag-i-internet. Nakakano? Nakaubos po ng time and money. Oo, tama. Naglaro ka ba ng ano? gastos. Naglaro ka ba ng mga games sa Facebook? Wala po. Pero marami akong kakilala na kaka-Facebook, kaka-internet, kaka-YouTube, nauubos ang oras kahit yung pag-aaral Tama ka dyan. nakukuha. di Ako, ba? Atom, arthritis ang negative epekto sa akin. O dito, para may gustong sumagot, Atom. O, sige. Yung mga babae ang gustong sumagot sa'yo. Gusto ko marinig ang mga sagot nila. Yes. Pangalan mo? Shara May po. Shara May, anong school? The same school? Sumaskabuhi National High School. One of the negative effects of computer is being addictive po. Yung mga estudyante, napipilitan silang umabsent or mag-cutting classes para lang maglaro ng mga computers. Oh, ayun. So, wag gagawin, ha? Tama ka dyan, ate. Thank you very much. Oh, ayun. Nagka-cutting class. Ikaw, Atom, nagawa mo na ba yan noon? Cutting class? Oo. Oo naman. Nakakachat Aminado. kita noon, eh. Oo. Okay. Pero dapat hindi ginagawa yan. Dapat hindi ako tinutularan. Tama ka dyan, Atom. At syempre pa, sigurado kung yung ating mga kabataan dito, both dito sa Manila at yung ating mga kaibigan siya sa Iligan, ay merong kanya-kanyang mga sagot sa tanong na yan. Yung mga positibo at negatibong epekto ng internet sa buhay nila. Gusto natin na pag-isipan nila na mabuti kung ano ang tingin nila sa katanungan na yan. Samantala, panoorin muna natin itong video na ito. In the next 3 minutes, do you have any idea about how many texts will be sent across the Philippines? None of the above. Time it takes to watch this video. 72 hours of video will have been uploaded to YouTube, and 500 million emails will be sent around a shrinking world. And not all of it is good. You might just wonder why this is happening and what you can do about it. Can you find the answer by reading about it? By listening to music about it? By taking pictures about it? In the time it takes you to Google the answer, someone across the ocean can help you understand how their religious beliefs aren't very different from yours. What they did to overcome barriers based on gender, and why the color of their skin does not determine what they can achieve in life. Their answers may surprise you because they could be the opposite from what you are being told. With the click of a button, not only can you share your ideas and opinions with 2 billion other internet users, you can choose what opinions agree with who you are. And listen to what's going on the other side of the world. To find out that no one owns the truth because the truth is found among us all. Technology has made your world small, but it has made your voice as big as you want it to be. And your voice matters. Think about the difference your voice could make to that person on the other side of the world. You might change the way they see you once they get to learn a little more about you. With a click,
what you think, say, and do has impact. You may already know more than you think you do. Today, how will you use technology to build understanding? Ayun. Napakahalaga ng mensahe nung video na napanood natin, yung malaking kapangyarihan ng teknolohiya para magtulay sa mga malalayang lugar at para magbuo ng unawaan sa pagitan ng iba't ibang mga grupo. Pero at the same time, tulad nga ng napag-usapan natin kanina, ang information technology ay isang double-edged sword. Ibig sabihin, mayroong mga positibo at mga negatibong epekto. Tama ka, Atom. At hindi lang yan din, yung video na yan ay nakapagbabigay sa atin ng idea kung bakit nga ba tayo andito. Para at least yung ating mga participants, maliban sa kanilang paniniwala sa kapayapaan, malalaman nila through that video what is the importance of the Peace Tech ngayong hapong ito. Exactly. Ano nga ba, Atom? Baka alam mo. Tingin ko, unang-una, tulad na nabanggit natin kanina, marami sa mga nasa Maynila ay hindi pa nakakapunta ng iligan. Paano sila makikipag-communicate o komunikasyon sa ating mga kaibigan dyan kung hindi pa nila nakikita? Aba, isang magandang paraan ay sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng video conferencing na ginagawa natin ngayon. Tama ka. At saka maliban pa dyan, Atong, kung titingnan natin, sa mundo hindi lang sa Pilipinas, makikita mo na iba't iba yung problema. The different challenges including ignorance, yung conflict, dito lang sa Mindanao, kahit pa dyan sa ibang parte ng Luzon, mayroong mga problemang ganon. So yung ibang mga like discrimination, kung minsan yung technology na yan ang nakakapalala sa mga problema. Yan. At ang mahalaga sa lahat, dahil sa ang teknolohiya ngayon ay more or less accessible na sa mas maraming mga tao, ay gusto nating malaman kung paano natin pwedeng gamitin ang teknolohiya sa ating sariling buhay para maka-reach out sa ating ibang mga kababayan. Di ba? Tama ka, Atom. Kaya ngayon, yung ating video na susunod, ipapakita natin kung paano ba natin nagagamit doon sa sinasabi nating communication sa ating pakikisalamuha sa ibang tao. So, ang tanong ko lang, mamaya pagkatapos ng ating video, may personal akong tanong sa iyo, Atom. Gusto ko Sige. ikaw yung sumagot sa akin. Aabangan So ko yan. to ating mga technical team, why don't we show the video para may paramdam natin ano ba yung sinasabi nating mga problema, common na problema sa iba't ibang parte ng mundo at sa Pilipinas. More and more people living on less, living with less. Turning up the heat on age-old conflicts of identity, Yeah. of us against you. A larger slice of the pie for some, a smaller slice for others. In the communication age, you cannot hide these differences. They just get bigger, as do expectations, frustrations, and resentments. History tells us what happens next. It can happen anywhere, even where you live. The causes for this war are the same as those for others. Ignorance, frustration, discrimination, conflict. Nung maliit pa ako, lagi nang sinasabi ng mga parents ko na ang mga Maranao at saka Muslim ay mga taong walang pinag-aralan. Dahil lang sa crime ng isang tao, 21 people were being killed. Parang ang simple-simple na lang po para sa kanilang patayin kami porket Muslim kami. And with technology, it all gets faster. Are we really living in the communications age when there is so much miscommunication?
Are we really living in the information age when there is so much misinformation? So much information to make you hate. And even if what you get is true, do you have time to think before it's too late? Technology is bringing groups together for the first time in ways that surprise, shock, offend, anger. How can you bridge the gap? How can you use communication to build understanding? Yun. Alam mo, Baikon, ang laki ng problema. Malaki talaga ang problema na kinakaharap nating mga kabataan. Kahit dito sa Pilipinas, merong hindi pagkakaunawaan at nagkakaroon minsan ng conflict. At Tama ka, Ato. ang internet minsan nakakatulong, ang impormasyon nakakatulong minsan, pero may mga panahon na hindi rin, parang maling impormasyon yung nakukuha natin. Pero alam mo, Ato, mas ma-appreciate sana namin kung naririnig namin yung audio ng video na pinalabas kanina. Medyo mahina lang. But anyway, Medyo mahina. siguro narinig naman dyan. Yun yung gusto kong itanong. Are we really living in an information age or misinformation? O sino dyan sa Maynila ang gustong sumagot? Okay, ang tanong, tayo ba ay nasa age ng information or ng misinformation? Sinong gustong sumagot? Okay. Anyone? Meron? Mga facilitators natin dyan, sinong Oh. sasagot? O ito, halika. O halika dito sa harap para makita ka ng buong mga kaklase at mga kaibigan mo. Anong pangalan mo? Ako po si Jen Elaine de la Cruz ng Ramon Magsaysay High School po. Okay. Jenny, ano yung tingin mo dun sa tanong? Tayo ba ay nasa age of information or misinformation? Sa tingin ko po, nandun po tayo sa word po ng information age at saka misinformation. Ganito po kasi yan. Sa pananaw ko po kasi, di ba mayroon mga makabagong technologies na lumalabas? So yun, nagpapatunay na nasa information age na tayo at marami na ding technologies na nakakatulong sa atin at nakakasira sa ating buhay. Nasa misinformation age Seryoso tayo. si ate. Nasa misinformation age tayo sapagkat siguro hindi natin nagagamit lang na maayos ng mga teknolohiya na di-discover or na-invent sa atin. Kailangan lang talaga ng tamang usage dun sa mga Okay. technologies. Yun lang Tama po. si ate. Salamat.